Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Devon matapos marinig ang sinabi ng lalaking kasama ni Astrid. Mga ngiting nagpaalarma sa mga kasamahan niyang naroon. Are you fucking serious about it? Ang di makapaniwalang tanong ng binata bago tumawa ng nakakaloko. Nagliliwanag ang mga mata niya habang nakatingin sa lalaking katabi ni Astrid. Mga ngiting tila hindi mabura sa labi niya. Bagamat iisang emosyon lang ang naroon. Narinig mo naman siguro ang sinabi ko. Matapang na wika ng lalaki at hinawakan ng kamay ng dalaga. Tanging pagngisi ang natanggap nito kay Devon na tumingin kay Astrid. At sa pagkakataong yon, seryoso na ang mukha ng binata. Alam mo ang mangyayari sa kanya, Astrid, kapag hindi ka tumigil sa kalokohan mo. Baling pa niya sa dalaga na namumutla matapos ipaalala ang kaya niyang gawin. Are you insane? Ang nanlalaki ang mga matang tanong niya sa nakangising binata. Try me. Kaya ko siyang burahin sa mundong to. In just one snap. Ngisi niya sa dalaga na tila sinasagad na ang pasensya niya. Maingat na naglakad siya palapit kay Astrid bago walang imek na kinuha ang kamay ng dalaga mula sa lalaki na magtatangka pa sanang pigilan siya. Kaya lang, maagap itong tinutukan ng barel ng mga tauhan niya. Do I have to kill him? Para mapatunayan ko sa iyo na seryoso ako sa sinasabi ko? Tanong niya sa dalaga na puno ng galit ang mga mata na tumingin sa kanya. Sweetheart, why don't you bid your goodbye to him? Baka ito na ang huling pagkikita niyo. He pissed me off. Nakangisi pa niyang tanong bago sinulyapan ang lalaki na namumutla dahil sa takot. Kulang na lang, maihi ito sa pantalon. Isang mapang-uyam ng ngisi ang sumilay sa labi ni Devon habang nakatingin sa lalaking hawak ng mga tauhan niya. Baliw ka na talaga, asik ni Astrid, bagamat hindi napigilan ang sarili na maluha at makaramdam ng awa para kay Lucas. Sa halip na sagutin ang sinabi ng dalaga, nakangising hinapit niya ang bewang nito bago dinampian ng halik sa labi. Damn you! I'll kill you! Sigaw ng lalaki na nagpupumilit pumiglas mula sa mga tauhan ng binata. Hindi ba dapat kabahan ka na sa sinasabi mong yan? Hawak ko ang buhay mo. Ngisi ni Devon bago hinigpitan ang hawak ng barel. Stay away from him. Please, Devon. Leave us alone. Naiiyak ni sigaw ni Astrid sa binata na napataas kilay. Hindi mo ako matatakasan, sweetheart. Kahit saan ka magpunta, patuloy kitang susundan hanggang sa wala ka ng ibang matakbuhan. Ngisi niya sa dalaga na galit na tinulak siya. Bahagya pa siyang natawa ng isang malakas na sampal ang binigay sa kanya ng dalaga. Kahit anong gawin mo, hindi kita magagawang mahalin. Makuha mo man ang lahat sa akin. Hindi mo pa rin babago ang katauhang kailanman. Hindi kita minahal at mabibigyan ng pagkakataon na mahalin ka. Mariing wika niya sa binata bago ito dinuraan na nakangising pinunasan naman ito. Wala akong pakialam doon as long as nasa akin ka at walang ibang lalaki ang makikinabang sa'yo maliban sa akin. At kung may magtatangkaman na gawin yon, titiyakin kong mabubura sila sa mundong to. Ipaparamdam ko sa kanila ang impyerno. Tugon ni Devon bago tumawa ng nakakaloko nang makita ang takot sa mukha ng dalaga. Nahihibang ka na. Kaya mong pumatay ng tao para lang sa sarili mong kaligayahan. Hindi ka man lang kinikilabutan sa mga pinagsasabi mo. Sa bagay, nagawa mo ngang patayin ang sarili mong kapatid. Ibang tao pa kaya?
Mas masahol ka pa sa serial killer. Pero ano bang malay ko? Baka nga ikaw ang nasa likod ng patayan na nangyayari. Asik ni Astrid. Saglit siya natigilan sa sinabi nito. Pagkuway, isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi niya. Kahit naman gumawa siya ng mabuti, hindi pa rin yun makikita ni Astrid. Paano kung taliwas ng iniisip at nakikita nito ang gusto niyang mangyari? Paano kung gusto lang niyang protektahan ang dalaga? Marahil nga, mali ang pamamaraan niya sa pagprotekta dito. Pero masisisi niyo ba siya? Natatakot lang din naman si Devon na mabigo sa pagprotekta sa dalaga at hindi magampanan ang pangako niya sa ama nito. Marahil kalabisan na ang ginagawa niyang paghihigpit. Anything for you, sweetheart. Wala akong hindi kayang gawin when it comes to you. Kahit sino pang humadlang, handa kong harapin yon. Kahit na si kamatayan pa. Ngisi niya sa dalaga. Nananingkit ang mga matang tumingin sa kanya. Pagkuway, walang imik na tinalikuran siya nito. Tahimik na sinundan ni Devon ng tingin ang dalaga na sumakay ng kotse niya na tila tinanggap na nito ang pagkatalo. Marahan siyang napabuntong hininga bago sinulyapan ang lalaki na nakatingin sa kanya, bagamat naroon pa din ang takot sa mga mata. Boss, tawag ng isang tauhan na siyang pinagkakatiwalaan ni Devon. Ikaw nang bahala sa kanya. Gawin niyo kung ano ang plano. Utos niya kay Mike na marahang napatango. Matapos ibilin sa lalaki ang dapat nitong gawin, tinalikuran na niya ito at sumakay ng kotse kung saan naghihintay ang dalaga. Siguro naman, pakakawalan niyo na si Lucas. Ako lang naman ang kailangan mo, di ba? Malamig na wika ni Astrid sa binata na nagsimulang mag-drive. Depende sa kanya. Sagot naman ng binata nang umisi. Hindi pa man sila tuluyang nakakalayo nang makarinig sila ng magkasunod na putok ng barel na siyang ikinaawang ng labi ni Astrid. Devon, anong ginawa mo? Ang takot niyang tanong sa binata na nagkibit balikat lang. Sagad na talaga hanggang buto ang kasamaan mo. Asik niya sa binata. Yun ang buhay na pinili niya at wala akong magagawa pa sa bagay na yon. Sweetheart, hindi ako ang sumira ng buhay niya, kundi ikaw. Tugon ni Devon nang nakangisi at aktong hahawakan ng kamay nito. Ngunit mabilis itong umiwas. Muli ay isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi niya upang itago ang sakit na nararamdaman. Para siyang may malubhang karamdaman na pinandidirihan nito. Baliw ka na talaga. Hindi ko alam kung bakit may mga taong nabubuhay sa mundong to na kagaya mo. Galit na wika ni Astrid. If you think wisely and closely, I'm not bad as what you think. Ikaw ang dahilan kung bakit ginagawa ko to. I'm just trying to protect what's mine. Tugon niya sa dalaga bago malungkot na ngumiti. Kahit kailan hindi ako naging sayo at hindi ako magiging sayo. Yan ang dapat na itatak mo dyan sa kokote mo. Tandaan mo to, Devon. Lahat ng ginagawa mong kasamaan may hangganan. Balang araw babagsak ka rin sa lupa at pagbabayaran mo ang ginawa mong kasamaan. Mariing tugon niya sa binata na bahagyang napailing. Killing innocent people will make you happy para lang makuha mo ang gusto mo. Then I'll make your life miserable as hell. Galit niyang dugtong. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan niya bago piniling manahimik na lamang. Si Devon kasi ang tipo ng lalaking hindi nagbibiro sa kung anumang sabihin nito. Hindi ito nagdadalawang isip na kumitil ng buhay. Malayong malayo ang ugali nito sa mga Watanabe. Pagpasok nila sa loob, hinayaan na siya ng binata. Oo,
May kalayaan siya sa loob ng mansyon, ngunit hindi pa rin mababago ang katotohanan na hindi siya makawala sa mga kamay nito. Sa sobrang obses ni Devon sa kanya, kahit saan siya magpunta, patuloy siyang nahahanap ng binata. Ang masama pa doon, may mga inosenteng tao ang nadadamay dahil sa kagagawan nito. Miss Astrid, ano pong gusto niyong kainin ngayon? Dinig pa niyang tanong ng kasambahay. Sa tuwing nasa mansyon kasi sila, siya ang palaging tinatanong ng mga katulong kung anong pagkain ang iluluto. Wala kasing may nangangahas na umangal sa pagkaing pinapahanda niya, kundi si Devon ang makakaharap ng mga ito. Bakit hindi mo tanungin si Devon? Pabalik tanong niya sa maid. Hindi ko pwedeng gawin yon, Miss Astrid, lalo na't nasa underground ngayon si Sir Devon. Tugon ng maid. Nasa underground? Taas kilay na tanong niya sa maid. Opo, pagdating niyo po, doon agad siya tumuloy sa underground. Sagot nito na napapaisip. Ang underground na yon ay ang nagsisilbing private facility ng mga Watanabe. Walang ibang nakakapasok sa loob maliban kay Devon at kay Mike na siyang pinagkakatiwalaan nito. Kahit nga siya, hindi pa nakakapasok sa loob o maging ang mga step cousin ng binata. May dalawa kasing anak sa labas, ang asawa ng uncle ni Devon. Bago nagpakasal ang mga ito, ngunit hindi pinalad na magkaroon ng sariling anak. Pero kahit na ganon, parang tunay na pamilya pa rin kung ituring ng mga Watanabe ang magkapatid. Maybe he's trying to control his anger or burying himself from deep water to calm his ass. Dinig pa niyang wika ng bagong dating na si Grace na naupo sa sofa bago walang imek na binuksan nito ang TV. Anong ibig mong sabihin na Devon is burying himself to the deep water? Takang usisa niya sa babae. Hindi ba't nasa underground siya? Paano magkakaroon ng... Sa tingin ko lang naman yon. Minsan ko na siyang nakita na lumabas ng underground na basang-basa. Hindi naman pwedeng nag-jogging siya doon at pinagpawisan ng husto. At para din sa kaalaman mo, malawak ang underground. Tingin ko, 2 division yon para sa private office at saka swimming pool. Nagtatakang nakatitig lang siya sa babae na nagkibit balikat sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit nagpagawa ng swimming pool si Devon sa underground, gayong may swimming pool naman sa mansyon malapit sa garden. Minsan ba nakita mo na si Devon na naligo sa swimming pool dito sa taas? Dahil sa pagkakaalala ko, hindi niya ginawa yon. Tanong ni Grace. Anyway, gusto ko ng chicken adobo na maanghang at madaming paminta. Bilin pa nito bago ngumiti. Napapailing, bagamat hinarap niya ang maid na naghihintay ng utos niya. Bakit hindi mo tanungin si Grace ng pagkain ngayon? Baling niya sa maid na nagtataka bago sinulipan ang dalaga na nagliliwanag ang mga matang nakatingin sa kanya. Really? Ako ang mamimili ng mga pagkain ngayon? Ang di makapaniwalang tanong pa nito. Isang marahang pagtango ang naging tugon niya sa babae. Wala naman siyang problema pagdating sa pagkain. Kahit ano, kinakain naman niya. Pagpasok sa mansyon, agad na tumuloy si Devon sa underground para kalmahin ang sarili. Kailangan niyang pigilan ng galit na nararamdaman. Mabilis na hinubad niya ang saplot. Tanging boxer na lamang ang iniwan niya. Pagkuway, walang atubili na tumalon siya sa pool. Nakapikit ang mga matang, hinayaan niya ang sarili na lumubog sa tubig habang unti-unting kinakalma ang sarili. Matapos lumubog ang katawan niya sa tubig, unti-unting nakaramdam ng kaginhawaan ang binata. Na tila ba napakakalmado ng lahat
Malinaw ang isip niya na parabang nakikisabay ang diwa niya sa agos ng tubig na patuloy na dumadaloy sa kaibuturan ng puso niya. Wala siyang ibang maramdaman kundi kapayapaan. Matapos ang ilang minutong makalma ang sarili, nagawa na niyang umahon sa tubig kung saan naghihintay si Mike sa pag-ahon niya. "Kamusta ang pakiramdam niyo, boss?" Tanong nito na may pag-aalala bago inabutan ng bathrobe ang binata na agad naman nitong tinanggap. "Maayos na ako," sagot niya bago naglakad patuloy sa private room habang sinusuot ang bathrobe. "Nagawa ko na ang utos niyo," pagbibigay alam nito habang nakasunod sa binata na pumasok sa private room. "Dadalhin kita sa kanya bukas," dugtong pa nito. "Good," wika niya matapos buhayin ang malaking screen ng monitor kung saan tumambad sa paningin nila ang nangyari 2 years ago kung saan namatay si Felix na inakala ng lahat na siya ang pumatay. "Iyan ang young Master Felix," sambit nito na nagtataka. "Tama ka. 2 years ago nung pumanaw siya at inakala ng lahat na ako ang pumatay sa kanya. Kahit na sinabi ng mga magulang ko na suicide ang dahilan ng pagkamatay niya." Hayag niya bago may pinindot. "Yung baril na ginamit niya ay aksidenteng nahawakan ko. Ako ang unang taong nakakita sa kanya. Kinuha ko yung baril nang makita kong nakatutok yun sa ulo niya habang naliligo siya sa sarili niyang dugo." "Pero may testigo naman na suicide ang nangyari sa pagkamatay niya." Napapailing pa nitong wika. "Tama ka. Bagay na pinagtataka ko. Suicide ba talaga ang nangyari o may pumatay sa kanya? Si Felix ang tipo ng tao na hindi maiisipang tapusin ang buhay dahil lang sa pagtatalo namin ng araw na yon. Bukod pa doon, may nakita akong marka ng sigarilyo sa lamesang kahoy." Pag-amin niya at pilit na inaalala ang nakaraan. Pero hindi naninigarilyo ang young Master Felix. Napapaisip nitong wika. "Tama ka. Yung taong pumatay sa kanya ay naroon din sa loob ng kwarto ni Felix. Posibleng matagal silang nagkausap dahil sa marka ng sigarilyo na naiwan sa kahoy na mesa. Wala tayong narinig na putok nun dahil naka-soundproof ang kwarto. Bukod pa doon, naka-silencer ang baril." Kwento niya bago sinasariwa ang nangyari 2 years ago. "Kung pag-iisipang mabuti, 2 sa pamilya niyo ang naninigarilyo at narito ng araw na yon. Ang dad mo at si Master Dom." Napapailing na wika ni Mike. "Pero napaka-imposible naman ang iniisip ko." "Meron pang isang tao na naninigarilyo. Si Mr. Alonso." Pagbibigay alam niya. "Ang papa ni Astrid." Takang tumingin sa kanya si Mike na waribay nagtatanong kung paanong napasok si Mr. Alonso sa kaso. Ang ama ni Astrid ang dating personal assistant ni Felix. Matapos pumanaw si Felix, inutusan ng kanyang ama si Mr. Alonso na pumunta sa Cagayan para sa business na dapat dadaluhan ni Felix. Ngunit hindi na nakabalik pa ang lalaki matapos sumabog ang sinasakyang private jet nito. "Ang sinasabi mo ba ay posibleng si Mr. Alonso ang pumatay sa kapatid mo? Pero hindi niya magagawa ang ganung bagay." Ang di makapaniwalang sambit ni Mike. "Don't tell me." Posibleng alam ni Dad na si Mr. Alonso ang pumatay kay Felix at ganun din si Mr. Alonso. Kaya nakiusap siya sa akin na bantayan si Astrid bago siya umalis ng araw na yon. Posibleng alam niya na ang naghihintay na kapalaran sa kanya ng mga sandaling yon. Hayag ni Devon na napakuyom ng kamao. "Pero paano si Mr. Alonso? Hindi niya magagawa ang ganung bagay.
Maliban na lang kung may kinalaman yun kay Astrid. Sambit ni Mike. Yun ang aalamin ko. After 2 years, ngayon ko lang higit na nauunawaan ang lahat. Sa loob ng 2 taon, hinayaan kong isipin ng maraming tao na ako ang pumatay sa sarili kong kapatid. Sa ganitong pagkakataon ko lang, mabibigyang linaw ang lahat. Hayag niya habang nakakuyom ng kamao. Tutulong ako, hindi pwedeng pabayaan kita. Wika ni Mike. Anyway, paano kung mapatunayan mong tama ang hinala mo? Magagawa mo pa bang kalabanin ng sarili mong ama? Usisa pa nito na may pagtataka. Takang sinulyapan niya si Mike matapos siya nitong tanungin. Magagawa niya bang kalabanin ng sarili niyang ama kapalit ng katotohanan? O baka hindi niya magawa na pagtaksilan ito? Paano nga naman niya magagawang kalabanin ang nag-iisang taong nagtitiwala sa kanya? Nagtatanong ang mga matang. Tumingin si Astrid kay Grace nang nasa hapagkainan na sila kasama ang buong pamilya ng mga Watanabe. Hindi siya makapaniwalang puro manok ang naisip ng babae na ipaluto. Iba't ibang putahe man ang pagkakaluto, but still, manok pa din. Napapailing na pinili na lamang niya ang manahimik. Hindi niya kayang sirain ang masayang ngiti nito. Thank you, Astrid. Dinig pa niyang pasasalamat ni Grace na nakangiting tinanguhan na lamang niya bilang pag-ayon. Pansin niyang napataas kilay si Devon bagamat tahimik na kumain. Are we celebrating Chicken Festival? Natatawang tanong ni Kirk na siyang ikinatigil ng mga ito bago sinulyapan si Devon na tahimik lang. What? I'm just asking. Hibit balikat na wika pa nito. But chicken is not bad at all. Besides, your younger sister requests this food. Wika ni Devon na abala sa pagkain. You knew it? Di makapaniwalang tanong ni Grace. You really love chicken that much? Tanong pa ni Devon sa dalaga na marahang napatango. Okay, from now on, choose whatever food you wanted to prepare for dinner, breakfast or maybe lunch. This past few weeks, naging mabait ka. So I'll consider this as a reward for you. Talaga? Ang di makapaniwalang tanong ni Grace. Grace, where's your manners? Say thank you to him. Sita ng ina ng dalaga. Hindi na kailangan, tita. We're family here. Wika ni Devon. Besides, Grace is like my own sister too. Thank you, Devon. Nakangiting pasasalamat ng tiyuhin ng binata. Isang marahang pagtango ang naging tugon ni Devon bago tahimik na pinagpatuloy ang pagkain hanggang sa muling nagsalita ang binata na siyang ikinatigil ng lahat. But I don't understand kung bakit ilag kayong lahat sa akin after Felix passed away. Dugtong niya na siyang ikinatigil ng mga ito. Maging siya ay nagulat sa sinabing iyon ni Devon. Sa loob ng 2 taon, walang may nangahas na banggitin ang pangalan ni Felix. Devon, saway ni Mr. Watanabe. What? Curious lang ako. Don't tell me. Lahat kayo iniisip na ako ang pumatay sa kanya. Wika niya na bahagyang natawa. Ang sabi niyo, suicide ang nangyari, diba? Sinabi niyo yon, pero hindi ko maintindihan kung bakit lahat kayo ilag sa akin. Devon, tumigil ka na. Saway ni Mr. Watanabe sa pangalawang pagkakataon. After 2 years, iniisip kong baka ako nga ang pumatay sa kanya. Kaya lang, kahit sa ang anggulo ko tignan, wala pa rin akong maisip na magandang dahilan para patayin siya. Patuloy niya. Devon, tumigil ka na. Saway ni Astrid sa binata. Nang makita ang galit ng chairman, alam niyang nahihirapan pa rin ang mga ito
na pag-usapan si Felix. Kaya marahil iniiwasan ng pamilyang Watanabe ang pag-usapan ang yumaong panganay na anak. O baka tama kayo na pinatay ko siya. Dugtong ng binata bago malungkot na ngumiti sa mga ito. Devon, tawag ng ginang na nag-aalala sa binata. I'm sorry. Huwag niyo na lang akong intindihin. Siguro, pagod at nape-pressure lang ako sa trabaho. Hinging pa umanhin ng binata bago tumayo. Magpapahinga muna ako. Takang sinundan niya ng tingin si Devon nang tumayo ito at nagpaalam sa mga naroon. Hayaan niyo na muna siya. Nalulungkot lang siya sa nangyari sa kapatid niya. Siya ang higit na naapektuhan sa nangyari noon. Hayag ng chairman bago tumayo. Kakausapin ko lang siya. Paalam pa nito. Pagkaalis ng mag-ama, tahimik na pinagpatuloy niya ang pagkain at ganun din ang mga kasamahan niya. Sobrang apektado talaga siya sa nangyari. Magkaaway sila ng kuya niya bago nag-suicide si Felix. Marahil iniisip niya na siya ang dahilan kung bakit naisip yun ng kapatid niya. Hayag ni Dom na siyang tiyuhin ni Devon. Pero nakita ko siya nun na kadarating lang sa mansyon, nalango ng alak. Sa kwarto siya ni Felix tumuloy tapos wala pang 1 minuto nang biglang magkagulo kung saan nakita natin si Devon na may hawak ng baril habang duguan ng mga kamay na nakatingin sa kapatid niya. Kwento ni Kirk. Ang unang taong nakakita noon bukod kay Devon ay ang daddy mo Astrid at si Mr. Ramirez. Kwento ng ginang na siyang ina ni Devon. Kaya hindi ako naniniwala na magagawa ni Devon ang ganong bagay. I raised him, kaya ang pumatay ng tao ang pinaka-imposibleng bagay na magawa niya. Napapailing na wika nito bagamat napapaisip. But honestly, lahat tayo walang may alam kung ano ba talaga ang nangyari ng gabing yon. At isa pa, bakit naisipan ni Felix na mag-suicide? Hindi ba't pangarap niyang sundan ang yapak ng chairman? Gaya ni Devon, pareho silang may interes sa kumpanya. Singit ni Astrid na napapaisip. Pero kilala ko si Devon. Hindi niya magagawang saktan si Felix kahit na hindi sila magkasundo. Tugon ng ginang na bahagyang napapailing. Isang marahang pagbuntong hininga ang pinakawalan niya at mas piniling manahimik na lamang. Marahil hindi pa alam ng ginang kung gaano kasama ang anak nito. Hindi magagawa ni Devon ang pumatay. Napaka-imposible naman yata ng sinasabi nito. Ilang beses na niyang nasaksihan ang kasamaan ng binata. Marahil magaling lang magtago si Devon ng mga bangkay na pinapatay nito sa mga tauhan. Kaya hanggang ngayon, wala pa ring bangkay na natatagpuan ang mga pulis. Baka nga binayaran nito ang mga pulis. Tahimik na nakatingin lang si Devon sa ama na nagpupuyos sa galit. Matapos siya nitong sundan sa loob ng kwarto niya. Masama ang tingin ang pinukol nito sa binata. Paano mo nagawang sabihin yun sa harapan nila? Ang di makapaniwalang tanong nito sa binata. What? I'm just asking. Yamot niyang tugon sa ama. Sinabi ko nang kalimutan mo na ang nangyari noon kay Felix. Asik nito. May tinatago ba kayo sa akin? May bagay bang hindi ako nalalaman sa nangyari 2 years ago? Ang pagkamatay ni Felix, ang pagsabog ng private jet na sinasakyan ni Mr. Alonso na siyang ikinamatay niya. Tanong niya sa ama na napakuyom ng kamao bago mariing napailing. Sinabi ko ng suicide ang nangyari noon. Bakit ba bigla mo nalang naisip itanong ang bagay na yan? Ines na tanong nito sa binata. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako matahimik. Gusto ko ng pagdudahan ng sarili ko na pinatay ko nga siya. Pero anong dahilan ko para gawin yan? At isa pa,
Hindi niya kayang higitan ng kakayahan ko. Kahit na mahigitan man niya ako, hindi ko pa rin gagawin yun. Tugon niya sa ama. Kalimutan mo na ang nangyari at mag-focus ka sa kumpanya. Utos pa nito sa binata na naguguluhan. Sabihin mo sa akin, Dad, may alam ba kayo tungkol sa nangyari noon? Anong dahilan at nagawa yun ni Mr. Alonso kay Felix? Tanong niya sa ama na natigilan. Dahil kagaya mo rin si Felix. Singit ng bagong pasok na si Clyde. Takang nilingon niya ang pinanggalingan ng boses na yon, kung saan ang nakababatang kapatid ang namataan niya. Hindi man lang nito pinaalam na darating ito. Hindi mo sinabing darating ka. Puna ng chairman sa formal na tinig. Kaya ko namang umuwi nang hindi kinakailangan ng tauhan nyo na susundo sa akin sa airport. Tugon ni Clyde. Alam mo bang wala kang pinagkaiba kay Felix? Clyde, saway ng chairman. Hanggang kailan nyo itatago sa kanya ang totoo, Dad? Kapag wala ng pagkakataon para magbago siya? Kapag nasira na niya ng tuluyan ang buhay ni Astrid? Ang ayaw paawat na wika nito sa ama na natigilan. Alam mo ba kung bakit pinatay ni Mr. Alonso si Felix? Dahil tinangka niyang halayin si Astrid. Pinainom niya ito ng day trip drugs. Nung gabing yon, nasaksihan ni Mr. Alonso ang ginawa ni Felix sa nag-iisang anak niya. Takang sinulyapan niya ang ama matapos marinig yon sa bunsong kapatid. Mukha namang hindi ito nagsisinungaling. Base sa nakikita niyang reaksyon nito, may alam nga ang kanyang ama tungkol sa nangyari noon 2 years ago, kung saan 2 buhay ang nawala. Kaya ba pinapatay niyo rin si Mr. Alonso bilang kabayaran sa ginawa niyang pagpatay kay Felix? Tanong niya sa ama. Nararapat lang kay Felix ang pagkamatay niyang yun. Still, kapatid mo pa rin si Felix. At isa pa, ang pagkamatay ni Mr. Alonso, yun ang buhay na pinili niya kesa ang sumuko sa mga pulis at hayaang masira ang imahe niya sa paningin ni Astrid. Kapalit ng ginawa niyang pagpapakamatay, sakay ng private jet, ay itago kay Astrid ang buong katotohanan. Pahayag ng chairman. Pero deserve din ni Astrid na malaman ng totoo. Naiiling niyang wika sa ama na bahagyang napailing. Masasaktan lang siya sa katotohanang malaman niya. Kapag nalaman niyang nakapatay ang kanyang ama dahil sa pagtatanggol sa kanya, hindi niya magagawang patawarin ang sarili niya. Devon, hayaan mo nang manatiling mabuting ama si Mr. Alonso sa alaala ni Astrid. Huwag mo na siyang bigyan ng isa pang rason para higit kanyang kamuhian. Payo ng chairman. Marahang napatango siya sa ama bilang pag-ayon. Bagamat na natiling nakakuyom ang kanyang kamao dahil sa galit na nararamdaman. Tahimik na pinanood niya ang ama nang lisanin nito ang silid niya, kung saan naiwan silang 2 ni Clyde. Maybe I disappointed you. I'm sorry, Clyde, kung hindi ako mabuting kapatid. Hinging paumanhin niya sa binata. No, sa totoo lang, sobrang nakaka-proud ka. Nakakaya mo lahat. Kaya nga gusto kong sundan ang yapak mo, Devon. Pangakong kapag handa na ako, tutulungan kitang i-manage ang kumpanya nang sa ganon, hindi ka nahihirapan. Nakangiting tugon niya sa kapatid na natawa sa huli. Kamusta ang pag-aaral mo abroad? Baling niya sa kapatid nang maupo ito sa ibabaw ng kama. Maayos naman, kaya lang hindi ako kasing galing mo. Sagot nito nang ngumuso. Devon, sa totoo lang, hanggang ngayon hindi ko pa rin mabasa kung ano ba talaga ang tumatakbo sa isip mo. Mahirap kang basahin. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman mo. Mula pagkabata, wala akong ibang makita kundi ang malamig na mga tingin mo. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi ka kagaya ni Felix. Hindi mo ugaling pumatay para lang mawala yung mga taong hadlang sa plano mo. Unlike him, killing is the only way he knows
to eliminate his enemy. Hayag pa nito na bahagyang natawa. Sorry kanina sa nasabi ko. Akala ko kasi nagbago ka na rin. Nguso pa nito. Ano ka ba? Ganun pa rin naman ako. Walang nagbago. Too much responsibility. Too exhausted to handle. Pero kinakaya ko. Sagot niya bago masayang lumapit sa tabi ni Clyde at ginulo ang buhok nito. Magpahinga ka na. Sigurado akong napagod ka. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang ipagluto kita? Sakto, wala pa akong kain. Masayang sambit nito. Gusto ko uling tikman ang luto mo. Napapailing, bagamat nakangiting tinanguhan niya ang kapatid bago naghahandang tumungo sa kusina para ipagluto ito. 2 weeks later, maaga siyang nagising dahil sa pangungulit ni Grace. Bagay na ipinagtataka niya kung bakit sa dami ng pwede nitong ayain na pumunta ng mall para mag-shopping, siya pa talaga ang naisip nito. Pasensya ka na, Astrid. Ayaw kasi akong samahan ni Mami dahil may lakad sila ni Dad. Si Kuya Kirk naman busy sa work. Hinging pa umanhin ni Grace habang naglalakad sila papasok ng brand store. It's okay. Wala naman din akong gagawin sa maghapon. Tipid niyang tugon bago napatingin sa isang dress na naroon. Pero alam mo, kaya kita sinama ngayon. Bigla kasi ako na-curious sa pagbabalik ni Clyde. I mean, yes, natural lang na bumalik siya. Kaya lang parang naging ibang tao siya. Unlike before. Pero sa bagay, sa kanilang magkakapatid, si Devon lang ang madalas kong nakakausap. Kwento ni Grace na napapaisip. 2 taon na rin. Mula nang hindi natin siya nakita. Kaya marahil nagbago na siya. Pagbabaliwala niya. Hindi, kakaiba siya. Mas nakakatakot siya kay Devon, to be honest. Para bang he's hiding something. Paliwanag nito. Si Devon, kahit na istrikto siya at mahirap pakitunguhan, mas comfortable ako sa kanya. Kasi alam ko na hindi niya magagawang manakit. Pero itong si Clyde, kakaiba siya. Na para bang anumang oras sasabog siya at lalabas ang tunay niyang pagkatao. Alam mo, sa halip na pansinin mo ang pagbabago ni Clyde, maghanap na lang tayo ng damit. Napapailing niyang pagsawalang bahala sa sinabi nito. Saglit na iniwan niya si Grace para lapitan ang dress na umagaw ng pansin niya. Aktong hahawakan na niya yon nang may kung sino ang bigla na lang humablot sa damit. Nakaawang ang labing sinulyapan niya ang babaeng kumuha ng dress. Maganda ito at matangkad, halatang sosyalera. Excuse me, ako ang unang nakakita niyan. Ang di makapaniwalang sambit niya sa babae na tinignan lang siya mula ulo hanggang paa. But I grab it first. Ngisi ng babae. Ines na hinarap niya ang babaeng nakangiti. She was ready to attack her nang may humawak sa braso niya. Take it easy, Astrid. Awat ni Grace bago sinulyapan ang babae. Hindi ka mananalo sa kanya. She's hella bitch. Bulong pa ng dalaga. Kilala mo siya? Pabulong niyang tanong na marahan nitong tinanguhan bilang pag-ayon. Isa siya sa big clients ng kumpanya na pinapatakbo ni Devon. Kwento ni Grace. Lumipat na lang tayo ng ibang butik. Pag-iiba ni Grace ng usapan bago walang imik na hinila ang dalaga palabas. Gosh, ang sarap niyang kalbuhin. Inis pa niyang sambit pagkalabas nila ng butik. Kailangan natin siyang iwasan. Ayaw kong mawalan ng big clients ang kumpanya ni Devon nang dahil sa atin. Wika ni Grace. Kahit gustong gusto ko na siya ilampaso sa semento. Dugtong pa ng dalaga bago natawa. Mukhang ayaw mo rin sa kanya. Puna ni Astrid bago natawa. Well, bukod sa nakakairita siya, masakit din sa mata ang malaking
Hinaharap niya. What a lucky bitch. Pag-amin ni Grace bago napahagalpak ng tawa. Samantalang napapailing, bagamat nakangiting napatango siya sa sinabi nito. Yun din kasi ang unang napansin niya sa babae. Ngunit agad ding napawi ang mga ngiti niya nang mapansin ang familiar na lalaki sa di kalayuan na abala sa pakikipag-usap sa kaharap nitong staff ng mall. Kilala mo siya? Usisa ni Grace na sinundan ng tingin ang tinitignan ng dalaga. Siya si Lucas. Tugon niya bago nagmamadaling lumapit sa kinaroroonan ng binata na halatang nagulat nang makita siya. Maging siya ay hindi makapaniwala na nakikita mismo ng mga mata niya si Lucas. Ang buong akala niya wala na ito matapos ang nangyari 2 weeks ago kung saan nakaharap ng lalaki ang mga tauhan ni Devon. Lucas, ang di makapaniwalang sambit niya sa pangalan nito. Samantalang tila nakakita ng multo ang lalaki. Namutla ito nang makita siya. Paano nga? Ano bang nangyari? Akala ko wala ka na. Ang nalilitong tanong niya. Astrid, paanong hindi mo ako nakita? Napapailing ng lalaki na natataranta. Ano bang sinasabi mo? Litong tanong niya sa binata. Mag-usap tayo. Wika niya bago hinarap ang dalaga. Grace, kakausapin ko lang siya sandali. Hintayin mo ko. Bilin niya sa dalaga na marahang napatango. Nang hindi pa rin kumikilos si Lucas, kusa niyang hinila ito palayo sa kinaroroonan ni Grace. So tell me, ano bang nangyari? Ang di makapaghintay na tanong ni Astrid sa binata. Akala ko pinatay ka na ng mga tauhan ni Devon. Tingin ko, hindi naman siya ganun kasama. Ang totoo niyan, tinulungan niya ako. Binigyan niya ng pinakamagaling na doktor ang kapatid kong may sakit at matagal nang nakaratay sa ospital. Bukod pa doon, binigyan niya ako ng pera para makabangon. Pag-amin ni Lucas habang nakayuko. Ginawa yun ni Devon? Ang di makapaniwalang tanong niya sa lalaki na marahang napatango. Astrid, huwag mo sanang masamain ang sasabihin ko. Pero tingin ko, mali ka sa inaakala mo sa kanya. Mabuti siyang tao. At tingin ko, ang gusto lang niya ay protektahan ka. Walang masama kung susubukan mong kilalanin uli siya. At alamin ang punot dulo kung bakit napaka-protective niya sa'yo. Payo ni Lucas. Anyway, pwede bang itago mo na lang ang pagkikita nating to? Ayoko maging komplikado ang lahat. Hiling pa nito bago ngumiti. Isang marahang pagbuntong hininga ang pinakawalan niya bago tinanguhan si Lucas bilang pag-ayon. Masusing nakikinig si Devon kay Mike habang naglalahad ito ng ilang mga impormasyon na nakahalap ng private detective na binayaran nila upang hanapin ang dating katulong. Nasa loob ng maliit na coffee shop sila ng mga sandaling yon habang pinag-aaralan ang ilang impormasyon na natanggap. Kung ganon, may taong tumutulong sa kanya para makapag-travel abroad. Napapatango niyang wika, bagamat napapaisip. At dito siya sa lugar na to huling nakita. Hayag pa niya bago sinulyapan ang lugar kung saan maraming street food ang nagkalat sa paligid. Tingin ko, tama kayo boss. Sa ngayon kailangan na lang nating hintayin ang susunod na update ng detective. Tugon pa nito bago pinag-aralan ng paligid. Pero hindi ba't parang may mali sa nangyayari? Yung dating maid na siyang nakasakses sa nangyari bago namatay si Felix. Bigla na lang umalis noon matapos magbigay ng statement. Kasabay ng pagkawala niya,
ang isa pang bodyguard ng kapatid ko. Napapaisip niyang wika. Pero ang balita ko, umalis siya ng araw na yon bago nangyari ang suicide. Family problem daw. Hayag ni Mike na napapaisip. Hindi ba't hinatid siya ng young Master Felix sa... Saglit na natigilan si Mike nang may maalala. Ano yun? Takang usisa niya sa binata na bahagya pang nakakunot noo. Nakasalubong ko sila nun na palabas ng bahay. Kaya lang, ngayon ko lang na-realize na parang may mali. Napapaisip nitong sabi. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong niya kay Mike. May isa pa akong napansin. Matapos kong pumunta sa kwarto mo nung araw na yon, nakita ko uli ang young Master Felix na papasok sa kwarto niya na para bang nagmamadali. Kaya naisip ko nun na baka may nakalimutan siya kaya bumalik sa kwarto. Pero parang may mali. Iba kasi ang suot niyang damit ng araw na yon. Naka-black leather jacket siya nung makita ko sa labas ng bahay, papunta sa garahe. Pero nung makita ko uli siya na papasok sa loob, naka-white polo siya. Napapaisip nitong pahayag. Saglit na napaisip si Devon sa sinabi nito. Nung araw na yon, nakasalubong din niya si Felix sa garahe. Pasakay na ito ng kotse. Dahil sa magkaaway sila, hindi niya ito binigyan ng pansin. Ang sabi mo, nakita mo si Felix na papasok sa kwarto niya. Pero nakita ko din siya ng araw na yon na sumakay ng kotse bago mo ko makasalubong sa sala at dumiretso tayo sa underground. Napapaisip niyang hayag. Ibig sabihin, nung araw na yon, may dalawang young Master Felix sa mansyon. Nalilitong usisa ni Mike. Ang buset na lalaking yun. Bakit ngayon ko lang naisip to? Inis niyang sambit na napakuyom ng kamao. Kung ganon, buhay pa ang young Master Felix at lahat tayo na biktima niya. Pero nasan siya ngayon? Napapaisip pa nitong wika. Ang sabi mo noon, may hindi magandang binabalak si young Master Felix kay Astrid bago nangyari ang krimen. Ibig sabihin, may ugnayan pa rin ito kay Astrid. Napapaisip na wika ni Felix. Kung ano man ang binabalak niya, titiyakin kong hindi siya magtatagumpay. Sagot niya sa lalaki bago tumayo. Kailangan mong madaliin ang investigasyon at mahuli si Felix sa lalong madaling panahon bago pa man niya magawa ang binabalak niya. Mariin siyang napakuyom ng kamao. Kung buhay pa si Felix, pero bakit hindi ito nagpaparamdam sa kanila ngayon? At isa pa, bakit pati mga magulang nila kumbinsidong si Felix ang bangkay na yon? Hindi kaya alam ni Clyde ang lahat? Huwag kang mag-alala, boss. Ako nang bahala sa lahat. Tugon nito sa binata na nakatayo. Sandali lang, boss. Naisip ko lang, paano kung may binabalak na hindi maganda si young Master Felix laban sa'yo, na hindi talaga si Astrid ang target niya, kung hindi ikaw? Hindi ko alam kung ano man ang binabalak niya. Sa ngayon, mag-focus tayo sa paghahanap sa kanya at doon sa maid. Hayag niya kay Mike na marahang napatango, bagamat nag-aalangan. Saglit na pinagmasdan niya si Mike. Kung palagi silang magkasama, tiyak na mahihirapan ang kapatid niya na lapitan siya kung sakaling ang buhay ito. Pero paano kung mali ang iniisip niyang buhay ito? Si Clyde, sigurado siyang may alam ito. Kailangan na makausap niya ito bago pa man malaman ng mga magulang nila ang tungkol sa ginawa ni Felix. Kunot noong napatitig si Astrid kay Clyde. Matapos nitong sabihin na handa itong tulungan siya na makatakas mula sa mga kamay ni Devon. Look, Astrid, gusto lang kitang matulungan. Ayaw kong maging miserable pa ang buhay mo dahil kay Devon.
Napapailing na wika ni Clyde. Anong kapalit ng pagtulong mong ito sa akin? Tanong niya sa binata, bagamat hindi maikakaila na kinakabahan. Nothing. Gusto ko lang na makatulong sa'yo at matupad ang kahilingan ng papa mo bago siya yumao. Gusto niyang mamuhay ka ng malayo sa mga Watanabe, lalo na kay Devon. Sagot nito bago naupo sa lamesang kahoy. Pagguway, naglabas ng sigarilyo. Bahagyang napaawang ang mga labi niya nang makita kung paano humithit ng sigarilyo si Clyde. Mukhang sanay na sanay ito manigarilyo. Hindi ako naniniwala na walang kapalit ang gagawin mong pagtulong sa akin. Pag-amin niya sa binata habang pinapanood ito sa ginagawang paninigarilyo. Bakit ba binibigyan mo ng masamang kahulugan ng pagtulong ko sa'yo? Tanong nito bago ngumisi. Bahagyang naningkit ang mga mata niya nang mapagtanto ang sinabi ni Grace kanina nang kasama niya ito sa mall. Tama nga ang babae. Mas nakakatakot si Clyde kesa kay Devon. Sa ginawang pagngisi na yon ng lalaki, ang siyang nagpaalarma sa kanya. Gaya ng ginawa nitong pagngisi ngayon, ay ginawa rin ni Felix 2 years ago, kung saan nakainom niya sa bar counter ang binata bago nangyari ang trahedya. Pero si Felix nga ba ang nakainuman niya ng gabing yon? O baka naman isang mapagpanggap na Felix? What? Natatakot ka sa akin? Hindi ba't mas nakakatakot si Devon? Tanong ni Clyde na tumawa ng pagkaloko na tila ba nasisiyahan sa nakikitang takot sa mga mata niya. Bahagya siyang napaatras nang makita ang iba't ibang emosyon sa mukha nito na tila ba nasisiraan na ng bait, bagay na hindi niya nakita kay Devon. Buong buhay ko, wala akong ibang maramdaman kung hindi inggit at galit sa puso ko. Palagi ko tinatanong kung bakit mas magaling sa Devon. Kung bakit palagi na lang siya ang pinupuri ni Dad. Matalino siya, makapangyarihan. Samantalang ako, patuloy na nabubuhay na sunod-sunuran sa kanya. Gusto kong magkaroon ng kapangyarihan sa pamilya namin. Naisip ko na kung mawawala si Devon sa pamilya namin, baka makita ni Dad ang halaga ko. Kaya pinatay ko si Felix para i-frame up si Devon. Kaya lang, pumalpak ang plano ko. And besides that, I want to protect Devon. Sobrang pressure na ang nararamdaman niya. Gusto kong makawala siya sa responsibilidad na hindi niya dapat sinasolo. Pag-amin nito, bago muling tumawa na tila nasisiraan na ng bait, ngunit bahagyang nalungkot sa huling katagang binitawan. Nanginginig ang mga kalamnan niya na nakatingin siya kay Clyde na patuloy sa pagtawa ng nakakaloko. Mas nagitla siya nang tutukan siya nito ng barel. Binigyan kita ng pagkakataon para umalis, pero pinag-isipan mo ko ng hindi maganda. Hayag nito nang umisi bago pinagmasdan ang barel na hawak. Alam mo bang, ang baril na to ang tumapos sa buhay ni Felix? Kwento nito na muling nagpakawala ng mahinang pagtawa. Clyde, nababaliw ka na. Natatakot niyang wika sa lalaki na muling tumawa. Alam mo bang, naghihintay ako ng 2 taon para patunayan ang sarili ko sa pamilya namin. Kaya lang, lahat ng yun nabaliwala matapos kong malaman na inaalam ni Devon ang nangyari 2 years ago. Kaya naisip kong unahan siya. Ang gusto ko sana ay tulungan kang makatakas sa mga kamay niya para mabaling ang atensyon niya sa paghahanap sa'yo. Kaya lang, binaliwala mo ang kabutihan ko. Wala kang pinagkaiba sa iyong ama. Huwag mong idamay dito si Papa. Bakit hindi? Namatay siya dahil sa katapatan niya sa pamilya ko. Lalo na sa Devon na yon.
So I told him, kung aaminin niya sa mga magulang ko ang tungkol sa nalaman niya, hindi ako magdadalawang isip na tapusin ang buhay niyong mag-ama. Tapos nalaman ko ang plano niya, kaya inunahan ko na siya. Ang saya, di ba? Ngisi pa ni Clyde na tila nasisiraan na ng ulo. Hindi makapaniwalang nakatitig lang siya kay Clyde matapos ang revelation nito. Ang ginawa nitong pagpatay kay Felix at pag-frame up sana kay Devon ang dahilan kung bakit namatay ang butihin niyang ama. Napuno ng pag-aalala ang mga mata ni Devon matapos marinig ang sinabi ng katulong na nawawala si Astrid, kaya muli siyang nag-utos ng mga tauhan na hanapin ang babae. Nag-aalala siya na baka mapahamak ito, lalo na ngayon na baka posibleng buhay pa si Felix. Marahan siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga bago hinarap si Grace na nakayuko ng ulo. Inamin kasi nito sa kanya na sinama nito si Astrid sa mall para mamili. Ay sorry Devon, kasama ko siyang bumili kanina. Kahit tanungin mo pa si Clyde. Paliwanag ni Grace habang nakayuko ang ulo. Anong sinabi mo? Takang usisa niya matapos nitong banggitin ang pangalan ng kapatid niya. Nakasalubong namin siya sa garahe. Nauna na ako kay Astrid na pumasok sa loob dahil kinausap pa siya ni Clyde. Pag-amin nito. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ng bagay na yan? Ang napabaling niyang wika. Mike, utusan mo ang mga tauhan ngayon. Sabihin mong hanapin si Clyde at dalhin sa akin. May kailangan ka ba sa akin? Ang inosente pang tanong ng binata. Nakadarating lang. Nasaan si Astrid? Tanong niya sa kapatid at mataman itong tinitigan. Bakit sa akin mo siya hinahanap? Hindi ba't kasama niya si Grace? Sagot nito bago sinulyapan ang dalagang nakaupo sa sofa. Hindi ba't magkasama kayo ni Astrid kanina na dumating? Iya, kaya lang. Hindi ba't kausap mo siya sa garahe kanina? Sagot naman ni Grace na napapaisip. Yeah. Pero may tinanong lang ako sa kanya. Tapos umalis na ako. Tugon ni Clyde. Baka naman may pinuntahan lang siya. Dugtong pa niya bago tinalikuran ang mga ito kasabay ng pagngisi niya. Tingin mo, nagsasabi siya ng totoo? Para siyang kakaiba ngayon. Usisa ni Grace, bagamat nagtataka. Tama ka dun. Yun din ang napansin ko. Parang may tinatago siya. Tugon ni Devon, bagamat napapaisip. Grace, kailangan ko ng tulong mo. Magaling ka sa computer, di ba? I got your back, Devon. Tugon nito nang nakangiti. Samantalang napailing naman si Mike na nakatingin sa pinsan ng boss niya. At para makapag-usap ng maayos, agad niyang dinala ang dalawa sa underground. Sa unang pagkakataon na hinayaan niyang may ibang makapasok sa loob ng underground bukod kay Mike. Wow, hindi ko inaasahan na ganito kalawak ang underground na to. Puno ng paghanga na wika ni Grace. Sa halip na pansinin ang papuri nito, mabilis na kinuha ni Devon ang tablet at nagsulat ng kung ano doon bago pinakita sa dalaga na napakunot noo, bagamat marahang napatango. Kailangan niyang lituhin ng kapatid at hindi pwedeng malaman nito ang tunay nilang balak na hanapin si Astrid. Kamakailan niya lang din kasi napansin na may nakakabit na listening device sa wristwatch niya na para bang gustong malaman ang bawat kilos niya. Marahang iminulat ni Astrid ang mga mata nang makarinig ng mahinang pagtawag mula sa di kalayuan. Marahan siyang gumalaw, ngunit agad siyang natigilan nang mapagtanto na nakatali siya mula sa kanyang kinauupuan. Astrid!
Mahinang pagtawag ng isang lalaki mula sa di kalayuan. Familiar sa kanya ang tinig na yon. Pero paano? Sa pagkakaalala niya, pinatay ito ng mga tauhan ni Devon. Astrid, gumising ka. Muli ay wika nito sa mahinang tinig. Anong gagawin natin? Pilit niyang nilingon ang pinanggalingan ng tinig na yon, kung saan namataan niya ang dalawang lalaki na nakagapos ang mga kamay malapit sa pader. Lucas, Ivan, anong ginagawa niyo dito? Puno ng pagtataka na tanong niya sa dalawang lalaki. Ivan, paanong buhay ka? Di makapaniwalang usisa niya sa binata. Well, swerte ako at hindi niya ako pinatay. Bagkus binayaran niya ako ng malaking halaga ng pera para layuan ka. Kaya tinanggap ko. Tugon nito na napapailing. Pero hindi yun ang problema ngayon. Kailangan nating makatakas. Ginagawa niya rin pala ang ginawa sa akin ng lalaking yun. Sabi na nga ba, hindi siya masamang tao. Unlike doon sa lalaking nagdala sa atin dito. Nakakatakot siya. Para siyang psychopath at sabik na makakita ng dugo. Hindi lang yun. Masaya siya kapag pumapatay ng tao. Kwento ni Lucas. Si Clyde ang taong dumukot din sa inyo. Kapatid siya ni Devon. Pagbibigay alam niya sa dalawang lalaki. Marahan niyang ginalaw ang mga kamay niya, ngunit mahigpit ang pagkakatali nun. Kaya napapikit na lamang siya nang maramdaman na humahapdi ang palapulsuhan niya. Mas nakakatakot pa siya sa kapatid niya. Para siyang uhaw na pumatay ng tao. Ang di makapaniwalang sambit ni Lucas, bagamat pilit na gumagawa ng paraan upang kalagan ng sarili. Bago pa may makapagsalita sa kanilang dalawa ni Ivan, dinig nilang bumukas ang pinto kung saan pumasok si Clyde at ang mga tauhan nitong armado. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakawala mula sa pagkakagapos. Mas lalo lang hihigpitan nun ang pagkakatali sa'yo. Ngisi ni Clyde bago kumuha ng kutsilyo. Bahagya pang ngumiti ang binata. Pagguway, lumapit sa kinaroroonan ni Ivan na nanlalaki ang mga mata dahil sa takot. Gusto ko lang naman maglaro. Ngisi pa ni Clyde bago mabilis na sinugatan ang braso at tagiliran ni Ivan na napasigaw dahil sa sakit na nararamdaman. Nang hindi pa siya makontento, nakangiting pinatay niya ang apoy ng sigarilyo sa balikat nito na siyang ikinasigaw nito. Clyde, tumigil ka na. Maawa ka sa kanya. Wala naman siyang kasalanan sa'yo. Sigaw na saway ni Astrid sa binata na tumigil sa ginagawa, bagamat nakangisi pa rin. Please, tumigil ka na. Pakiusap niya. Alam mo ba kung gaano ako kasaya sa tuwing may naririnig ako nagmamakaawa? Yung iyak na parabang nasasaktan. Gustong gusto ko yun. Para yung musika sa pandinig ko. Kay sarap pakinggan. Ngisi ni Clyde na bahagyang may diin ang bawat katagang binitawan bago sinulyapan ang daliri ni Lucas. Anong gagawin mo? Takot na tanong ni Lucas nang mapansing nakatingin ito sa mga daliri niya. Mas lalo pa siyang naalarma nang kumapit sa kinaroroonan niya ang binata. Relax, wala akong balak gawin sa daliri mo. Sagot nito. Pero sa kuko mo meron. Dugtong pa nito bago nilapat ang dulo ng kutsilyo sa kuko ni Lucas. Pakiusap, huwag mong… Sigaw pa niya nang tuklapin nito ang kuko sa daliri niya. Tumigil ka na. Pakiusap, huwag mong gawin to. Mariin siyang napapikit ng mata nang makita ang kabaliwan ni Clyde. Tuwang-tuwa pa ito habang pinapanood ang lalaking nasasaktan. Clyde, tumigil ka na.
Umiiyak na pakiusap ni Astrid nang hindi na niya makayanan pa. Ano bang kailangan mo? Bakit pinapahirapan mo sila ng ganyan? Gusto ko lang makita ang reaksyon mo. Mas masaya kasi kapag nakikita kitang nahihirapan at nagmamakaawa. Excited na akong makita kung ano ang magiging reaksyon ni Devon. Hayag ni Clyde na lumapit sa kinaroroonan ng dalaga. Kapag ginawa ko to sa'yo, dugtong pa nito bago sinampal ang dalawa na nabigla sa nangyari. Astrid, panabay na tawag ng dalawang lalaking nakatali. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa binata nang umisilang matapos nitong makita ang reaksyon niya. Kaya kitang patayin anumang oras, pero mas gusto kong paglaruan muna si Devon. Gusto kong makita kung paano siya mababaliw sa oras na nakita niya to. Ngisi pa ni Clyde bago maling sinampal ang dalaga na hindi nakaimik. Ang saya, di ba? Tanong pa nito bago napahalakhak ng tawa. Baliw ka na. Galit na sigaw niya sa binata na nakangisi sa kanya. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Hindi ba't mas natutuwa ka sa akin noon kesa kay Devon? Oo nga pala. Yung kinatatakutan mo, wala siyang kwenta na hindi niya kayang pumatay o makakita ng dugo man lang. Alam mo ba kung bakit? Nasusuka siya sa tuwing nakakakita ng dugo. Kwento ni Clyde bago muling tumawa. Sa nakikita niya ngayon kay Clyde, para itong nasisiraan na ng bait. Tuwang-tuwa ito kapag nakakakita ng dugo o kaya naman ng taong nahihirapan. Mula sa malawak na sala kung saan habol ng dalawang tao ang binatang palabas na sana ng pinto. Boss, maagap na napahinto si Devon matapos marinig ang pagtawag sa kanya ni Mike. Takang hinayaan niya itong makalapit sa kanya kung saan kasama nito si Grace na patakbong lumapit sa kanya habang ang mga kamay nito nakapatong ang tablet. Kailangan niyo tong makita. Pagbibigay alam nito, pagkuway, mabilis na binigay kay Devon ang hawak na tablet. Ano bang meron? Nagtatakang usisa niya bagamat tinanggap ang tablet. Wala na si Mr. Ramirez. Natagpuan siyang wala ng buhay at sinasabi sa news na ikaw ang huling nakausap niya bago siya nawala. Hayag ni Grace. Susubukan kong alamin kung saan galing ang info na to. Sa ngayon, dito ka na muna sa bahay. Hindi pwede. Kailangan kong mahanap si Astrid sa lalong madaling panahon. Kung hindi, manganganib ang buhay niya. Lalo na ngayon na hindi ko alam kung sino ang kalaban. Tugon niya sa dalaga na napapailing. Devon, mapapahamak ka kapag nagpumilit kang hanapin si Astrid. Lalo na ngayon, maraming pulis ang naghahanap sa'yo at may ilang reporter ang nag-aabang sa labas ng bahay. Bukod pa doon, hindi natin alam kung sino ang kalaban. Pahayag ni Grace. Boss, bakit pala nakipagkita tayo sa kanya nang hindi ako kasama? Tanong ni Mike na may pagtataka. Dahil umaasa ako na baka sakaling magpakita sa akin ang killer ni Felix. Kung makikita niyang mag-isa ko, magiging madali sa kanya yon. Sagot niya na napapaisip. Dumating na ba si Clyde? Usisa niya upang ibahin ang usapan. Hindi siya umaalis ng kwarto niya buong maghapon. Sagot ni Grace, bagamat may pagdududa. Kaya lang, nakapagtataka. Hindi man lang siya lumabas para kumain. O baka wala talaga siya dito. Nang marinig ng binata ang sinabing yun ni Grace, mabilis na tinalikuran niya ito at patakbong tinungo ang kwarto ni Clyde habang nakasunod ang mga ito sa kanya. Pagpasok ng binata sa loob ng kwarto ni Clyde, agad niya itong inabutan na nakaupo sa tabi ng lamesa
habang naninigarilyo, bagay na ipinagtataka niya. Anong ginagawa niyo dito? Malamig na tanong nito matapos sulyapan ang suot na relo ng kapatid. Nandito kami para tignan ka. Hindi ka kasi lumalabas buong maghapon. Sagot ni Grace na nahabol ang paghinga. Thanks for your concern, pero I'm good. Sagot ni Clyde. Anyway, may balita na ba kayo kay Astrid? I'm a bit worried about her. Almost 2 days na siyang nawawala. Mahahanap ko din siya. Tugon ni Devon na napakuyom ng kamao. Paano kung tumakas si Astrid dahil ayaw ka na niyang makita? Come on, Devon. Bakit hindi mo na lang siya pakawalan at hayaan siya sa buhay na pinili niya? Mag-focus ka na lang sa kumpanya. Tutal doon ka naman magaling. Wika pa nito na bahagyang ngumisi sa binatang nakakuyom ng kamao. Kahit saan pa siya magpunta, patuloy ko siyang mahahanap at susundan. Kaya kung sino mang nagtago sa kanya, I'll make sure na pagbabayaran niya lahat ng to. Tugon niya sa kapatid, bagamat lihim na pinag-aaralan ang mga kilos nito. Alam mo bang, may good news ako sa'yo. Hindi nagpakamatay si Felix kung hindi pinatay siya ng kung sino man mula sa pamilyang to. Nakausap pa siya ng killer nung gabing yun bago pinatay. Hayag niya na siyang ikinagulat nito. Nang makita ang reaksyon ng kapatid, noon na siya kinutuban, lalo na't ngayon niya lang nalaman na naninigarilyo si Clyde. Oras na nalaman niyang niloloko sila ng kapatid, siya mismo ang makakalaban nito. Anong gusto mong gawin? Ang pumatay ng inosente dahil sa babaeng yun? Tanong ni Clyde habang nakakuyom ng kamao. Paano kung hawak siya ng serial killer? Devon, anong laban mo sa taong yun? Sigurado akong hindi siya magdadalawang isip na patayin ka. Walang puso ang taong yun. Nakikita mo naman kung paano niya patayin ang mga naging biktima niya. Gusto mo bang mapabilang ka sa kanila? Devon, minsan na akong nawalan ng kapatid at ayaw kong maulit sa'yo ang nangyari kay Felix. Dugtong pa niya. Bahagya siyang napapitlag sa tanong na iyon ng kapatid. Kinilabutan siya sa lumalabas sa bibig. Hindi dahil sa takot mula sa serial killer, kung hindi dahil sa nakikitang dark aura ni Clyde na tila anumang sandali ay papatay ito. Bagamat kinakabahan sa nakikitang mukha ni Clyde, mukhang galit ito at hindi magdadalawang isip na pumatay anumang oras na naisin nito. Napapitlag pa siya nang sipain nito ang lamesa bago naniningkit ang mga matang tumingin sa kinaroroonan ng dalaga. Alam mo, sobrang pagkamuhi na talaga ang nararamdaman ko sa Devon na yon. He's getting into my nerve. I want him dead. Nanlilisik ang mga mata sa galit na wika ni Clyde. Wala man siyang ideya kung ano ang kinasasama ng loob nito at kung bakit galit na galit ito kay Devon ngayon. I can't wait to kill him. Sa bagay, ilang sandali na lang darating si Devon para iligtas ka. Yun kung magtatagumpay siya. Dahil oras na tumapak ang mga paa niya sa lugar na to, magiging katapusan na ng buhay niya. Dugtong pa nito bago ngumisi. Ilang buhay na ba ang dumaan sa mga kamay mo? Tanong niya sa binata na natigilan pagkuway ngumisi. Sa totoo lang, hindi ko na rin mabilang pa sa mga kamay ko. Pumapatay ako kapag hindi ko nagugustuhan ng ginagawa nila. They're getting into my nerve, kaya nararapat lang napatayin ko sila. Sagot pa nito na tumatawa. At talagang proud ka pa sa karumal-dumal na krimen na ginagawa mo? Anong klaseng tao ka? Uyam na wika ni Lucas, bagamat nanghihina, nagawa pa rin niyang ipakita
ang iritasyon sa mukha niya. Bakit hindi? Kapag nakita mo lang kung paano sila magmakaawa, sumigaw at umiyak para sa buhay nila, hindi ba't sobrang nakakatuwa yun? Tanong pa ni Clyde bago muling tumawa. Halimaw ka. Wala ka ng pag-asa na magbago pa. Mas nakakatakot ka pa sa mga serial killer. Wika ni Ivan na siyang ikinalakas ng tawa ni Clyde. Di mo ba naririnig o hindi mo ba naiintindihan? Yung mga patayang nagaganap 5 years ago, nangyari yun dahil sa akin. I killed them with my own hands. I'm so lucky dahil pinanganak ako sa mayamang pamilya. Pera lang ang katapat ng hustisya. Sagot ni Clyde na tumawa ng pagkakaloko. Napakunot noo si Astrid matapos marinig ang sinabi ni Clyde. Kung ganon, ito ang pumapatay at kilalang serial killer na hinahanap ng mga pulis sa loob ng 5 taon. Bakit parang sobrang gulat kayo? Hindi kayo makapaniwala na kaya kong pumatay sa murang edad ko? Tanong pa nito bago muling natawa. Oh, I forgot something. Alam mo ba kung sino at ano ang una kong pinatay? Muli ay usisa ni Clyde. Yung pinakamamahal mong si Missy. Yung pusa mo. Naalala mo yon? Ako ang pumatay sa kanya at hindi si Devon. Mga hayop ang una kong pinag-aralang patayin. Hindi makapaniwalang nakatitig si Astrid kay Clyde na tuwang-tuwa matapos nitong ilahad ang buong katotohanan. Akala mo talaga si Devon ang gumawa nun sa pusa mo, no? Kaya hanggang ngayon namumuhi ka sa kanya. Ang hindi mo alam, kahit na langgam hindi niya kayang patayin. Iniyakan nga niya yung ibon na namatay. Kaya paano siya magiging kriminal kung hindi niya kayang gumitil ng buhay ng kahit anong nilalang? Sigaw ni Clyde na tila hindi makapaniwala. Muling gumuhit ang lungkot sa mukha ni Astrid matapos marinig ang sinabi ni Clyde. Dala ng konsensya sa mga naging pasakit niya kay Devon. Kung ano-anong masasakit na salita ang binitawan niya sa binata. Matapos matanggap ang video clip na galing sa kidnapper ni Astrid, hindi na iwasan ni Devon ang mapakuyom ng kamao, bagamat pilit niyang kinakalma ang sarili. Sinusubukan kong itrack ang location ng kung sino mang nagpadala ng video. Wika ni Grace habang abala sa hawak na computer. Nasa underground kasi sila ng mga sandaling yon. Mike, kamusta yung tauhan natin na nagbabantay kay Clyde? Tanong niya sa kaibigan. Yun nga hindi siya makontak pero may nabanggit siyang safe house na pupuntahan ni Clyde. Sagot nito na napapaisip. Subukan mo pa rin siyang kontakin. Utos niya. Devon, sandali. Tingin ko, kailangan mo tong makita. Wika ni Grace, na abala pa rin sa computer. Mabilis na lumapit si Devon sa kinaroroonan ni Grace, kung saan agad nitong pinakita sa kanya ang location ng pinanggalingan ng video. Good job, Grace. Uri niya sa babae na marahang napatango. Ipapasa ko sa iyo ang location kung saan naroon si Astrid. Wika pa nito, ngunit agad ding natigilan. Devon, muli ay tawag niya sa binata. Takang sinulyapan ni Devon ang pinsan na nakatuon ang atensyon sa computer na para bang hindi makapaniwala. Yung sender ng video galing sa kilalang serial killer na tinatawag nilang Dark Shadow. Paliwanag ni Grace. Naningkit ang mga matang. Nakatingin siya sa computer matapos marinig ang sinabing iyon ng dalaga. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Mike sa binata. Pupuntahan ko siya, Mike. Grace,
Kayo nang bahala sa paghahanap kay Clyde. Kung saang safe house siya pumunta. Alamin niyo rin kung anong ginagawa niya doon. Utos pa niya. Paano ka? Masyadong delikado kung pupunta kang mag-isa. Hindi natin alam kung anong panganib ang naghihintay sa pagdating mo. Tanong ni Mike. And remember, he's a serial killer. Hindi siya magdadalawang isip na tapusin ng buhay mo. Paalala pa nito. Mas lalong hindi ako mapapanatag na maghintay na lang dito at hayaan ng mga pulis na humarap sa serial killer na yon. Lalo na't hawak niya si Astrid. Sagot niya sa kaibigan. Pupunta ako doon. Kayo nang bahala mag-report sa mga pulis. Tugon niya bago nagmamadaling tinalikuran ang mga ito na magtatangka pa sanang magsalita. Ngayon may lead na kung nasaan si Astrid at wala siyang balak na maghintay pa ng matagal para makita ito. At wala na siyang pakialam pa kung anong panganib ang naghihintay sa kanya. Tanging mahalaga lang para kay Devon ang buhay ni Astrid, ang kaligtasan nito. Marahang ipinilig ni Astrid ang ulo niya nang makaramdam ng pagkahilo. Masakit na ang ulo at mukha niya dahil sa sampal na natatanggap mula kay Clyde. Astrid, okay ka lang ba? Pilit niyang minulat ang mga matang nagsisimula ng lumabo dahil sa pagkahilo na nararamdaman niya. Astrid, naririnig mo ba ako? Pull yourself together. Sigaw ni Lucas na nakagapo sa malapit sa dalaga. Nasaan tayo? Tanong niya sa dalawang lalaki. Oh, gising ka na pala, my dear sister-in-law. Ngisi ni Clyde na nakaupo mula sa di kalayuan. Bakit mo ba kami pinapahirapan ng ganito? Kung gusto mo kaming patayin, bakit hindi mo na lang kami tapusin? Umiiyak na tanong niya sa lalaki na tumawa lang. Tuluyan nang nawala si Clyde sa katinuan nito. Parang ang hindi na niya ito kilala. Hindi magiging masaya ang pagkamatay niyo kung tatapusin ko kayo kagad. Gusto kong makita kung paano kayo magmakaawa sa mga buhay niyo, kung paano kayo mahirapan. Tugon nito nang nakangisi bago tumawa ng nakakaloko. Magmakaawa para sa mga buhay namin? Bagay na hindi mo maririnig sa akin. Wala na rin namang saysay ang buhay ko. Kaya bakit ko pagugustuhing mabuhay? Galit na sigaw ni Astrid sa binata na natigilan. Marahil para sa'yo. Pero kay Devon, handa niyang talikuran at iwan ang lahat. Handa siyang mamatay para lang iligtas ka. Kahit na hindi ka naging mabuting tao sa kanya ever since. Hayag nito bago tumingin sa monitor kung saan nakikipagbarilan ang binata sa mga tauhan ni Clyde. Devon, tawag niya sa binatang patuloy na nakikipaglaban. Sigurado ako na magugulat siya. Oras na malaman niyang ako ang dumukot sa'yo at ako ang tatapos sa buhay niyo. Kapag nangyari yon, wala nang makakapigil pa sa akin. Masayang wika ni Clyde. Sigurado akong hindi niya magagawang iligtas ka. Alam mo kung bakit? Dahil ito na ang magiging katapusan niya. Napakuyom siya ng kamao matapos maalala ang mga masasakit na salitang binitawan niya kay Devon kung paano niya ito itrato sa kabila ng kasamaang pinapakita niya sa binata. Hindi ito nagbago. Patuloy pa rin siya nitong binabantayan at pinoprotektahan. At ngayon, handa itong mamatay para sa kanya. Let him in, pero huwag kayong magpapahalata. Utos ni Clyde mula sa intercom. Devon, ano bang ginagawa mo? Umalis ka na. Pagpapakamatay ang ginagawa mo. Sigaw ni Astrid habang nakatingin sa monitor. Kahit sumigaw-sigaw ka pa dyan, hindi ka niya maririnig. Ngisi ni Clyde
na malayang pinapanood ang kapatid na nakikipagbarilan sa mga tauhan niya. Bagamat hindi nito pinapatay ang mga yon, tanging sa hita o paa lang nito pinapatamaan. Ilang sandali lang ang lumipas, narating na rin ni Devon ang ika-5 gusali kung saan sila naroon. Nagulat pa ito nang makita si Clyde na nakaupo sa tabi ni Astrid habang nakaumang ang barel sa ulo ng dalaga. Surprise! Ngisipa ni Clyde sa kapatid na tulalang nakatitig sa kanya. Hindi mo lubos mapaniwalaan na ako ang Dark Shadow? Ngisipa niya. Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit pumapatay ka ng mga inosenteng tao? Ang di makapaniwalang tanong ni Devon sa kapatid habang pigil ang sarili na maiyak. Dahil sa'yo, alam mo bang sobrang namumuhi ako sa'yo? Ever since wala ka ng ibang ginawa, kundi agawin sa akin ang lahat. Ang atensyon ng mga magulang natin, ang posisyon sa kumpanya. Araw-araw wala na akong ibang naririnig, kundi ang mga papuri nila sa'yo. Na magaling ka sa lahat ng bagay. Araw-araw palaging pinapaalala sa akin ng ama natin na kailangang sundan ko ang mga yapak mo, na dapat kagaya mo rin ako. Nakakasukang marinig yun sa mga magulang natin. Sa tuwing nahihirapan ako sa sitwasyon, walang nandyan para sa akin. Sa tuwing kailangan kita, palaging nasa tabi ka ni Astrid, kahit ayaw niya sa'yo. Gusto ko ng atensyon ng pamilya ko, pero hindi ko makuha ang mga yun dahil sa inyo. Hanggang sa nagawa kong pumatay, at yun ang pinakamasayang bagay na nagawa ko. Sa tulong noon, nakakalimutan ko ang pressure na natatanggap ko mula sa mga magulang natin. Mas masayang gawin yon. Kwento ni Clyde bago tumawa ng nakakaloko. Baliw ka na. Mariing wika ni Devon sa kapatid na natigil sa pagtawa. Clyde, I'm telling you, pakawalan mo sila ngayon din. Utos niya sa kapatid bago sinulyapan si Astrid. Paano kung ayaw kong gawin? Ngisi ni Clyde. Sa loob ng ilang minuto, sasabog na ang lugar na to. You have two choice. Ang hulihin ako o iligtas ang buhay ng babaeng pinakamamahal mo, kasama ang 2 lalaking to. Nasa'yo pa rin ang pagpapasya. Ngiti pa nito bago sinenyasan ang mga tauhan na agad namang kumilos. Clyde, I'm warning you. Babala ni Devon sa kapatid. Oras na hindi ka nakinig sa akin. Hindi. Putol pa nito sa sasabihin ng kapatid. Ikaw ang makinig sa ating 2. Hawak ko ang buhay nila, maging ang buhay mo. Pero I won't let you die yet. Wika nito bago nakangiting lumapit sa binata na nagtataka. Napaawang ang labi ni Astrid nang pasimpleng kinuha ni Clyde ang kutsilyo bago niyakap ang kapatid na walang kaalam-alam sa susunod na mangyayari. Devon, sigaw niya sa binata nang makita ang pagtataka nito sa mga mata matapos saksakin ng kapatid. I'm sorry, dear brother. Sambit ni Clyde matapos saksakin ng kapatid na nagtatanong ang mga matang tumingin sa kanya. I told you, I won't let you die yet. Kaya ibig sabihin, hindi ito ang huling beses na pagkikita natin. Bulong pa niya bago tinulak ang binata na tila hindi pa rin makapaniwala. Devon, muli ay tawag ni Astrid sa binata. Nagitla pa siya nang sa kanya itutok ni Clyde ang hawak nitong kutsilyo nang merong dugo sa dibdib niya. Sa halip na kutsilyo ang tumama sa katawan, ganun na lamang ang pagkagitla niya nang palitan yon ni Clyde ng barel. Bago pa man may makapag-react sa kanila, isang malakas na putok ang narinig niya. Devon, tawag niya sa binatang napakurap na tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Hindi niya masisisi si Devon
kung bakit ganun na lamang ang naging reaksyon nito matapos ang ginawa ni Clyde. Buong buhay nito, inisip na mabuting tao ang nakababatang kapatid. Mariing napakuyom ng kamao si Devon habang pinagmamasdan ang dalaga na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Niwala man lang siyang nagawa para iligtas ito. Mas nanaig sa kanya ang pagkagulat kung paanong nagawa siyang saktan ni Clyde. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya mawari kung paanong nagawa yun ni Clyde. Sa likod ng inosenteng mukha nito, kabutihang pinapakita ay naroon at nakatago ang karumal-dumal na pagpatay nito. Clyde is a serial killer, a psychopath to be exact. Pinapahirapan nito ang mga taong pinapatay. Napapitlag siya nang maramdamang may humawak sa kamay niya, dahilan para lingunin niya ito. Huwag kang mag-alala, magigising din si Astrid. Sabi ng doktor, 'di ba? Out of the woods na siya. Nakangiting pagpapagaan ni Grace ng loob niya. Wala man lang akong nagawa para iligtas siya. Malungkot na paninisin niya sa sarili. Devon, hindi mo yun kasalanan. Tiyak na maiintindihan ni Astrid ang lahat. At sigurado ako na hindi kanya magagawang sisihin. Payo pa ng dalaga bago ngumiti. Sa ngayon, mag-focus muna tayo sa paghahanap kay Clyde. Saglit na sinulyapan niya si Grace na napapaisip. Nakangiting bahagyang tinapik niya ang balikat nito. Grace, pwede bang humiling ako sa'yo? Kung pwede sana, ikaw na munang bahala kay Astrid. May mga bagay na kailangan kong tapusin. Baling niya sa dalaga na napakunot noo. Kung haharapin mo siyang mag-isa, pagpapakamatay ang gagawin mo. Trust me, gagawin ko ang lahat para mahuli siya at magawa niyang pagbayaran ng mga kasamaan niya. Putol niya sa sasabihin nito na walang nagawa, kundi ang marahang napatango, bagamat nag-aalangan. Matapos ibilin kay Grace ang mga dapat nitong gawin, minabuti ni Devon na umalis at ituloy ang paghahanap kay Clyde bago pa ito makagawa ng maraming krimen. Pagkalabas ng hospital, agad niyang tinawagan si Mike upang hingin ang ilang mga location na madalas puntahan ni Clyde. Pero bigo siyang mahanap ito sa mga lugar na yon. Marahil inaasahan na nito na pupuntahan niya ang mga lugar na yon. Hanggang sa nakatanggap siya ng mensahe galing mismo dito. Kaya naman sinamantala na niya ang pagkakataon. Agad niyang tinungo ang sinasabing lugar ng kapatid, kung saan abandonadong hospital ang natagpuan niya. Gaya ng sinabi ni Clyde, tumungo siya sa rooftop. Pagdating niya sa rooftop, agad niyang namataan ang kapatid na nakatayo habang nakatingin sa kawalan. Naalala mo ang lugar na to? Anong meron sa lugar na to? Usisa niya na may pagtataka. Marahil limot mo na, pero ako hindi. Paano ko nga ba magagawang kalimutan ang nag-iisang lugar na nag-uugnay sa pagkatao ko? Ngisi ni Clyde. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong niya sa kapatid. Huwag kang magpanggap na parang hindi mo alam ang sinasabi ko. Sigaw ni Clyde sa binata. Sa loob ng mahabang panahon, inakala ko nagbago ka na, pero mukhang hindi pa rin pala. Para sa'yo, mas masayang pumatay at makakita ng namamatay. Final na wika ni Devon sa lalaki na natigilan. Kung alam ko lang na hindi ka na magbabago pa, sana noon pa lang sinabi ko na sa mga magulang natin ang ginawa mo 12 years ago. Sana hindi na lang kita pinagtakpan sa ginawa mong krimen. Ang dahilan kung bakit namatay ang batang yun, dahil yun sa'yo. Inakala ko kasi na magbabago ka pa, na magiging leksyon sa'yo ang ginawa mong yun. Pero hindi pala. Dahil yun mismo ang nagtulak sa'yo para paulit-ulit na gawin ang krimen na to. Pati sarili mong kapatid, nagawa mong patayin. Paano mo naatim na pumatay ng sarili mong kadugo?
Ang di makapaniwalang sambit ni Devon sa kapatid. Nakalimutan mo na ba kung bakit ko ginawa yun? Dahil sa'yo. Ayokong nakikita kang frustrated. Yung batang lalaki na pinatay ko noon, ginawa ko yun dahil sinaktan ka niya. Si Felix, pinatay ko siya dahil palagi kanyang inaaway. Yung mga taong pinatay ko, lahat sila may ugnayan sa'yo. I'm just trying to protect you. Kahit naiinis ako sa'yo, masyado kang mahina. Kahit ibon nagawa mo pang iyakan nung namatay. Hindi ko alam kung anong klaseng puso meron ka at ganyan kalambot. Iiyak para sa walang kwentang buhay? Napapailing na sagot ni Clyde sa binata na natigilan. Naningkit ang mga mata ni Devon dahil sa galit na nararamdaman sa kapatid. Paano nito nagagawang sabihin nito ang bagay na yon sa kanya? Pumapatay ito para ipagtanggol siya. Bagay na hindi niya kailangan, lalo na't sa maling paraan nito yon ginagawa. Bukod pa doon, mali ito nang iniisip na mahina siya. Hindi niya lang talaga maatim na kumitil ng buhay ng kahit ano pang nilalang. Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa'yo? Gumagawa ka ng krimen, tapos ngayon sasabihin mong ginagawa mo to para sa akin? Are you out of your mind? Sigaw ni Devon, kasabay ng paglabas niya ng barel at tinutok yon sa kapatid. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako? Bakit hindi mo isiping mabuti? Nangako ako sa'yo noon na poprotektahan kita at patuloy kong gagawin yon. Sigaw ni Clyde. Mariing napapikit ang mga mata ni Devon upang kontrolin ang galit na nangingibabaw sa pagkatao niya. Devon, anak, ibaba mo yan. Sigaw ni Mr. Watanabe na bagong dating. Dad? Panabay na sambit ng dalawa. Ano bang pumasok sa mga kokote nyo at nagagawa nyo ang bagay na to? Gusto nyo bang patayin kami ng mami nyo? Sa pag-aalala, are you going to kill each other? Sigaw pa nito na tila di makapaniwala. Look at him, Dad. Hindi na siya ang dating Clyde na kilala nyo. He's killing innocent people. Si Felix, si Mr. Alonso, at si Mr. Ramirez. He almost killed Astrid at ang dalawa pang lalaki na nakita sa safe house niya. At hindi ko alam kung gaano pa karami ang pinatay niya. Sigaw niya sa ama na tumayo sa pagitan nilang dalawa. Devon, kapatid mo pa rin siya. Ayaw kong magaya ka sa kanya. Please, hayaan mo siyang mabuhay. Huwag mong ilagay ang batas sa mga kamay mo. Alam mong hindi gugustuhin ni Astrid na makita kang pumapatay dahil gusto mong protektahan siya. Umiiyak na pakiusap ni Mr. Watanabe. Kagatlabing pigil ang emosyon na mapaiyak matapos marinig ang sabihin yon ng ama. Muntik na niyang makalimutan ang dahilan kung bakit gusto niyang makita si Clyde. At sigurado siyang kapag napatay niya si Clyde, masasaktan lang ng husto ang kanilang ina. Devon, tawag ni Clyde na nakatayo sa harap ng rooftop. Ano bang ginagawa mo dyan? Nag-aalalang tanong ng binata. Alam kong mali ang ginawa kong pagpatay at hindi ko na maaayos pa yon. Sa dami ng taong napatay ko, sa dami ng kasalanan ko sa'yo, kahit kamatayan ko ay hindi pa rin sasapat para mabayaran ko yon. Wika ni Clyde na ngumiti. I honestly, gusto ko lang protektahan ka. Naiinis akong makita ka nahihirapan. I was planning to eliminate you nang sa ganon, sa akin mapunta ang posisyon mo. Ako ang mag-suffer sa pressure na nararamdaman mo. But still, I'm useless. Devon, I'm just trying to protect you. You're my favorite brother. Gusto kong makita uli yung Devon na kilala ko. Yung Devon na masaya. Patuloy pa niya. Anong sinasabi mo? Devon, kung sakali mang may pangalawang buhay sa ibang mundo, o kaya isilang man akong mali, palagi ko pa rin pipiliin ang maging kapatid mo. Hindi man naging maganda ang buhay natin, pangako sa susunod na buhay,
Magiging mabuting kapatid at protector mo ko sa tamang pamamaraan na. Hinging paumanhin pa nito bago ngumiti. Clyde, hindi ko kailangan na protektahan mo ko. Ang kailangan ko, yung dating Clyde na kapatid ko. Yung mabait na Clyde na hindi kayang gumawa ng masama. I want my brother back. Sagot ni Devon. Magagawa pa natin yun kapag lumaya ka sa kulungan. Magiging maayos din ang lahat. Clyde, tama si Devon doon. Ang kailangan namin, yung dating Clyde na masayahin at mabait. Ayon ni Mr. Watanabe. Dad, I'm really sorry pero ganito na ako at hindi na ako magbabago pa. I mean, sinubukan kong huwag pumatay pero hindi ko mapigilan hanggang sa nagawa kong patayin si Felix. Ayaw kong mangyari uli yun. Marahil sa susunod na buhay, may pag-asa pa akong magbago at maging mabuting anak para sa inyo. Tugon ni Clyde, napigil ang sarili na maiyak. Dad, pakisabi kay Mami na mahal ko siya at sana mapatawad niya ako sa mga kasalanan ko. Nakangiting hayag pa niya bago tumingin kay Devon. I'm sorry Kuya Devon. Hinging paumanihin pa nito. Sa unang pagkakataon, tinawag niyang kuya si Devon. Ano bang ginagawa mo? Bumaba ka dyan. Utos ni Devon sa kapatid na mariing napailing. Bago pa siya makapag-react, nakangiting nagpatihulog ito mula sa rooftop. Clyde! Sigaw ng mag-ama. Bago patakbong tinungo ang kanina ay kinatatayuan ng lalaki. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw niya ang binatang bumagsak mula sa kinatatayuan niya. Marahan niyang inilibot ang mga mata sa paligid upang hanapin si Devon. Ngunit bigo siyang matagpuan ito, bagay na pinagtataka niya. I'm glad nagising ka na, Astrid. Sobra kaming nag-alala sa'yo. Sambit ni Grace na siyang nakatayo sa tabi ng dalaga. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Lucas. Sa loob ng 3 araw, ngayon ka lang nagising. Wika naman ni Ivan. Nasaan si Devon? Usisa niya sa mga ito na natigilan. Bakit wala siya dito? May nangyari bang masama sa kanya? Kaya hindi siya. Astrid, calm down, okay? Sa ngayon si Devon, traumatized pa rin siya sa nangyari kay Clyde. Pag-amin ni Grace. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka niyang usisa. Clyde is gone. Tumalon siya sa rooftop. Kesa ang harapin ng kasalanang ginawa niya. At hanggang ngayon, sinisisi ni Devon ang sarili niya sa mga nangyari. Paliwanag pa ng babae. Nasaan si Devon? Usisa niya sa dalaga bago aktong tatayo. Ngunit maagap siyang inawat ng mga ito. Hindi namin alam kung nasaan siya. Umalis siya ng bansa. Sinusubukan namin siyang tawagan pero nakapatay ang phone niya. Bago siya umalis, sinabi niyang bantayan ka namin habang wala siya. Gusto ni Devon na gumaling at maging mabuting tao. Paliwanag ni Grace na hindi napigil ang sarili na maiyak. To be honest, he's already a good person. Pero after nang makita niya si Clyde at mga nangyari, nagkaroon ng pagbabago sa sarili niya na para bang pinagdududahan niya ang pagkatao niya. Kaya minabuti niyang umalis. Hayag ni Lucas, bagamat napapaisip. Maraming pinagdadaanan si Devon mula nang mawala si Felix. Nadagdagan niya nang pumanaw ang daddy mo, Astrid. Noon ko lang nakita kung gaano siya ka-vulnerable. Gusto ni Devon ang makakabuti para sa'yo. Kaya lang hindi niya alam kung paano ka i-handle. Kaya mas hinigpitan ka niya. Paliwanag ni Grace. Astrid, let's wait for him na bumalik. Hindi ko man alam kung gaano katagal. But I'm still hoping someday na bumalik siya. Ang hindi na napigilang mapaluha na saad ng dalaga. Tanging mahigpit na yakap na lamang ang nagawa ni Astrid upang pagaanin ang nararamdaman ni Grace.
Kahit naman hindi sabihin ito, ramdam niyang napalapit ito ng husto kay Devon. 3 years later, taon na rin ang lumipas, but still, walang Devon na bumalik. Marahil hanggang ngayon, takot pa rin ito. I miss Devon. Dinig pa niyang sambit ng babaeng katabi. Nakanguso ito na tila ba nawalan ng gana sa pinapanood. Boring ng bahay kapag wala siya. Nasanay na ako sa loob ng mahabang panahon na andyan at ang malamig niyang tingin. Patuloy nito. Saglit na tinigil ni Astrid ang ginagawa bago hinarap ng tuluyan ang dalaga. Nasa sala sila ng mga sandaling yun habang fina-finalize niya ang report sa ongoing marketing campaign. Sa ngayon, nagtatrabaho siya bilang marketing manager sa kumpanya ng mga Watanabe. Naiinip ka ba sa paghihintay sa pagbabalik niya? Tanong niya sa dalaga na natigilan. Pagkuhay, bahagyang napailing. Astrid, hindi mo ba siya namimiss? Pabalik tanong ni Grace. Natigilan siya sa tanong na yon ni Grace. Sa loob ng 3 taon na walang paramdam si Devon, aaminin niyang sa pag-alis nito, nagkataon ng pangungulila sa puso niya. Hinahanap niya ang pagtatalo nila sa araw-araw. Ang malamig nitong tingin, ang mga mata nitong walang kabuhay-buhay, ang mga labi nito na siyang nagpapaalarma sa kanya. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Nitong mga nakalipas na taon, palagi kong hinahanap ang presence niya. Umaasa ako na balang araw, bumalik siya. I miss him so bad, to the point na hindi ko maiwasang umiyak sa gabi. Pag-amin niya, bago malungkot na ngumiti. Me too, nguso ni Grace, ngunit agad ding natigilan nang pandilatan siya ng mata ni Astrid. It's not what you think, huh? I love Devon, not in a romantic way. He's like my brother to me. Napaka-protective at supportive niya. Unlike sa kapatid ko na ang alam lang gawin ay ibuli ako. Pero kahit na ganon, si Kuya Kirk alam kong super love niya ako. Paliwanag pa niya. Anyway Astrid, anong plano mo sa darating na birthday mo? Hindi ba Sabado na yon? We still have 3 days para magplano. Marahan siyang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ngayong darating na Sabado, magto-28 na siya. Yung pangarap niyang ikasal pagsapit ng 28th birthday niya ay mukhang malabong magkatotoo. Yung taong nangako sa kanya na pakakasalan siya pagsapit ng 28th birthday niya ay wala na siyang balita pa, ni hindi na nga niya alam kung kailan to babalik. Hindi ko alam kung magse-celebrate ba ako o hindi. Pag-amin niya na bahagyang nalungkot. Oo nga pala, when I was in high school, narinig ko kayong nag-uusap ni Devon. Ang sabi niya pakakasalan ka niya pagsapit ng 28th birthday mo. May balak pa kaya siyang gawin yun? O baka naman nag-asawa na siya kung saan man siya naroon, kaya hindi na siya bumalik pa. After all, nakakapagod ding habulin ka. Kaya siguro nagsawa na siya at nagpa siyang kalimutan ka. Napapaisip pang wika ni Grace. Ines na sinamaan niya ito ng tingin na ikinakibit balikat lang nito. Are you guys fighting? O sisa ng ginang bago lumapit sa dalawa. Hindi po tita. Nakangiting tugon ni Astrid sa ina ni Devon. Anyway, I'm glad nandito kayong dalawa. Gusto ko lang i-remind sa inyo na mamayang gabi na ang party na pupuntahan natin. Ayokong malate kayo. Nakakahiya naman sa ikakasal kung late kayong darating. Paalala pa nito sa dalawa na kapwa na tigilan. Gosh, ngayon pala yun? Muntik ko nang makalimutan. I gotta go. Kailangan kong maghanda. Mabilis na paalam ni Grace bago patakbong umakyat. Napapailing na sinundan na lang niya ito ng tingin. Dahil gaya niya, muntik na rin niyang makalimutan ang wedding party na dadaluhan nila.
Kung hindi pa pinaalala ng ginang, ay baka hindi niya matatandaan. At the party, pagkahinto ng sasakyan sa tapat ng malaking venue ng kasalang magaganap, nagmamadaling iniwan siya ni Grace at sinabing pumasok na siya sa loob at gagamit pa ito ng banyo. Bagamat nagtataka, minabuti niyang sundin ang utos ng dalaga kesa ang magbangayan pa sila. May pagka-childish pa naman ang brat na yon. Marahan siyang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga upang kumuha ng lakas loob bago tuluyang tinahak ang party. Bahagya pa siyang napangiti nang makita ang paligid kung saan may mga naggagandahang bulaklak ang nasa paligid. Meron ding mamahaling candlelight at sa pinakaunahan ay merong artificial snow ang nagsimulang pumatak. It feels like a dream para kay Astrid, lalo na't ganito ang pangarap niyang wedding venue. May ngiti sa mga labi na patuloy niyang tinahak ang pathway na may snow. Ngunit agad na napawi ang mga ngiti niya nang mapagtanto na parang may kakaiba. Ganito din kasi ang pangarap niyang wedding. Miss Astrid Alonso. Saglit siyang napahinto sa paghakbang nang marinig ang familiar na boses ang tumawag sa pangalan niya mula sa likuran. Dahan-dahang humarap siya na kung saan ang gwapong mukha ni Devon ang namataan niya. Bago pa siya makapagsalita, maagap na lumuhod ito sa harapan niya, kasabay ng paglabas ng isang maliit na pulang box. Astrid, alam kong too sudden to ask this, pero ang tagal ko nang naghintay. Ayoko nang mag-aksaya pa ng mahabang panahon, just like what I promised to you long time ago. Miss Astrid Alonso, can I share my last name with you? Tanong ni Devon bago binuksan ang box na nasa kamay niya. Kasabay ng tanong ni Devon ang pagdaloy ng masaganang luha sa mga mata niya. Walang boses na gustong lumabas sa bibig niya. Naroon pa rin sa kanya ang pagkabigla, bagamat masaya siya na finally dumating ito. Isang marahang pagtango ang naging tugon niya kay Devon habang patuloy sa pagluha. Matapos nitong isuot sa kamay niya ang singsing, tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. I love you so much, Astrid. Bulong nito nang nakangiti, bagay na ikinagulat ng dalaga. Ngumiti ka? Gulat niyang sambit. Pagkuway, mabilis na niyakap ang binata na nagulat, bagamat natawa sa huli. Gosh, akala namin hindi papayag agad si Astrid. Ang bilis naman niyang pumayag. Singit ni Grace nang nakangiti, at sa likod nito ang mga Watanabe. At si Mike, nakasabay ding nawala kasama ni Devon ng araw na yon. Teka, bakit hindi niyo sinabi sa akin na bumalik na si Devon? Ang di makapaniwalang tanong niya sa mga ito na nakangiti lang. Last week pa nakabalik si Devon and we often meet dahil sa plano na to. Nakangiting paliwanag ni Kirk. Actually, wala naman talaga siyang balak na gawin ang plano na to. Kaya lang, nang malaman niyang love mo siya, ayun, bigla kaming kinulit na i-surprise ka before your 28th birthday. Saad ng ginang, bagamat nakangiti. To be honest, nakakagulat na makitang ngumiti si Devon. Nung unang nakita namin siya, after 3 years, ang laki ng pinagbago niya. Proud pang wika ni Grace. But I'm glad dahil binalik niya sa akin si Mike. Dugtong pa niya. Jeez! Panabay ng mga Watanabe na siyang ikinatawa ni Astrid dahil sa naging reaksyon ng pamilya ni Grace. Sa sumunod na araw, maagang nagising si Astrid upang ipagluto si Devon ng paborito nitong seafoods. Kahit na wala siyang alam sa kusina, kinailangan pa niyang gisingin si Grace
upang magpaturo dito sa pagluluto ng seafoods. Ewan nga ba niya kung bakit sa dami ng pwede niyang hingan ng tulong, si Grace pa talaga ang naisip niya. Siguro dahil mas komportable siyang ito ang kasama at kausap. Natapos siya sa pagluluto na wala itong ginawa kundi ang maghikab. Panoorin siya at maupo. Grace, tikman mo na. Pangungulit niya sa dalaga na naghihikab. Tahimik na sinunod nito ang utos niya. Samantalang siya nakangiting naghihintay sa magiging reaksyon nito. Kamusta ang lasa? Masayang tanong pa niya sa dalaga at hindi pansin ang pagpasok ni Devon. It's kinda breathtaking. It reminds me of the sea. Sagot ni Grace. Bakit hindi mo tikman, Devon? Baling pa nito sa binatang nakatingin lang sa kanila na may pagtataka. Nang marinig ang pangalan ng binata, nangingislap ang mga matang. Lumapit siya dito. Pinagluto kita ng paborito mong pagkain. Masayang sambit niya. Thank you, Han. Excited na akong matikman kung ano ang niluto mo for me. Masayang wika na Devon. Nakangiting sinubuan niya ito. Tahimik na pinapanood niya lang ang reaksyon ni Devon. Hindi niya matukoy kung ano ang nasa isip nito, lalo na't formal iyon. Kamusta yung lasa? Masayang tanong niya matapos nito iyong lunukin. Grace is right. Simpleng ayon ni Devon, bagamat pilit na ngumiti. Thank you, Han, sa luto mo. Masayang wika ng binata bago masuyong hinalikan sa pisngi ang dalagang nakangiti. Wow, nagluto ka, Astrid? Di makapaniwalang sambit ni Kirk at sa likod nito ang pamilyang Watanabe. Tahimik na pinanood niya lang ang mga ito na kanya-kanyang kumuha ng seafoods. Wala ba tayong asin? Tanong ng ginang at pilit na pinipigilan ng sarili na mapangiwi. Maybe she forgot to put some salt. Pigil ang sariling matawa na wika ng ina ni Grace. Or add some sugar. Biro ni Dom. Maybe half kilo of sugar. Ayon naman ng ama ni Devon. Nagtatakang kumuha siya ng seafoods at tinikman yon. Muntik na siyang masuka matapos malasahan ang niluto niya. Maagap naman siyang inabutan ni Devon ng tubig. Gosh, lasang dagat. Di makapaniwalang sambit niya. I told you. Natatawang wika ni Grace na sinabayan naman ng mga ito. Kaya nga umayon ako kay Grace. Nakangiting tugon ni Devon bago masuyong niyakap ang dalaga. Gosh! Muli ay sambit niya na ikinalakas ng tawa ng mga ito. Maybe we can add some sugar para maibsan yung alat. Suwestyon ng ginang na agad namang inayunan ng mga ito. It's okay, Han. Masarap naman kahit na maalat. Konting sugar lang ang kailangan para mabalance yung lasa. Nakangiting paliwanag ni Devon. Tama si Devon. Yun ang purpose ng sugar. To balance the taste. Either it's salty, bitter or sour. Ayon naman ng ama ni Devon bago tinulungan ang asawa sa pagluluto. Marahan siyang napatango at kontentong pinanood ang mga ito na nagtulong-tulong sa pagluluto. Ngayon niya lang din napansin na malaki ang pinagbago ng mga Watanabe. Kung dati, halos walang oras ang mga ito sa isa't isa. Pero ngayon, palaging humahanap ang mga ito ng pagkakataon para lang mabigyan ng sapat na oras ang pamilya. Na para bang naging malaking aral sa pamilya ang pagkawala ni Clyde. Napapitlag siya nang maramdaman ang kamay ni Devon na pumulupot sa bewang niya kasabay ng paghalik nito sa pisngi niya. Mula nang bumalik si Devon, mas naging malambing at clingy ito. Bukod pa roon, madalas na itong ngumiti, bagay na ipinagpapasalamat niya